Ano ang top 3 tactics na palagi ginagamit ng mga taong NPD? Panoorin at sabay nating aalamin dito sa Yako Psychology NPD Series AI Mode version. Ang tatlong pinakamadalas gamiting manipulation tactics sa psikolohiya ay ang gaslighting, guilt tripping, at silent treatment. Yung mga taktikang dodbay ginagamit ng mga narcissist upang kontrolin ka at ang iba pang biktima, lituhin ang pagbiisip mo, paraan nila upang walang ibang paniwalaan mo, angat sa ibang biktima o pasunurin kayo palagi sa kahit anong gusto nila ang sa iyo, pamamagitan ng emosyonal na manipulasyon. Narito ang malalim na pagsusuri sa bawat taktika nila, kung paano ito ginagawa nila sa iyo at sa ibang tao. Narito ang top 3 taktika. 1. Gaslighting, pabaligtad na katotohanan. Pinapaniwala ka nila ng sapilitan na maling-mali ang iyong alaala, paningin, o kaisipan hanggang sa magduda ka na sa sariling mong katinuan. Paano nila ginagawa ito? Itatangi nila ang katotohanan o babaguhin ang kwento para lumabas na ikaw ang nag-iimbento, gawa-gawa mo lang. Halimbawa, masyado kang madrama, hindi ko naman sinabi yon. Guni-guni mo lang yan. Sobra kang mag-iisip ng masama sa akin, kaya hahit ano na lang pumasok sa utak mong marumi. Ang masamang dulot at epekto sa iyo, mawawalan ka ng tiwala sa sariling mong pag-iisip, pagpapasya. 2. Guilt tripping, pagpapadama ng kasalanan. Ginagamit nila ang emosyon o mga sakripisyo kuno nila sa iyo o buong pamilya nyo upang iparamdam sa iyo na ikaw ay walang utang na loob o masamang tao. Paano nila ginagawa ito? Ipapaalala nila ang mga nagawa nila para sa iyo mula simula para makuha ang gusto nila o para pagtakpan ang sarili nilang kasalanan, pagtataksil at marami pang pagkakamali nila. Halimbawa, pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa iyo, ganyan lang ang isusukli mo sa akin? Wala kang utang na loob, wala kang plano sa ating pamilya, dapat tulungan mo ako. Wala ka nang inisip kundi ang pagbintangan ako. Magkapera ba tayo niyan? Ang epekto nito sa iyo ay, mapipilitan kang sumunod sa kanya dahil sa bigat ng konsensya at naniwala ka na sa kanya sa tama siya at ikaw ang may problema. 3. Silent treatment, pagwawalang bahala. Ito ang sadyang hindi pakikipag-usap o pag-iwas sa iyo bilang parusa o paraan ng pagpapasuko sa gaya sa inyong pagtatalo, argumento. Paano niya ito gawin sa iyo? Hindi kanya kakausapin at hindi kanya papasukin sa kwarto minsan at lalong hindi ka pagbigyan sa importanteng bagay sa magpartner na tawag ng laman. Hindi ka titingnan o re-responsan sa mga chat hanggat hindi mo siya sinusuyo o humihingi ng tawad sa kanya kahit siya ang may kasalanan. Halimbawa, pag-walkout habang nag-uusap at hindi pagpansin sa iyo kahit may ibang tao nakakita at nakarinig at umabot ng maraming araw ng walang paliwanag. Epekto sa iyo. Ipinaparamdam nito na wala kang halaga, na nagiging sanhi sa iyong matinding pagkabalisa, at sobrang gulo ng kaisipan mo na parang nababalot na sa kadiliman ng utak mo. Huwag kalimutan. S. Like, follow, share.